Good morning everyone. Mabilis ang basa lang ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 17 September 2023. Nandito na tayo sa 1 Samuel chapter 7. Basa. 1 Samuel chapter 7 verse 1. Kinuha ng mga tagalunsod ng Jearim ang kaba ng tipan ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol. At si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. Ang pamamahala ni Samuel sa Israel. 1 Samuel chapter 7 verse 2. Pagkalipas ng 20 taon mula nang dalhin sa lungsod ng Jearim ang kaban nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Verse 3, sinabi sa kanila ni Samuel, kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang mga Diyos-Diyosan at ang imahe ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo. 1 Samuel chapter 7 verse 4. Kaya itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahe ni Baal at Astarte at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Verse 5. Sinabi pa ni Samuel, tipunin ninyo sa Mizpah ang buong Israel at ito'y ipapanalangin ko kayo kay Yahweh. Verse 6. Nang matipon nila sa Mizpah, kumuha sila ng tubig at ibinuho sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito. Nagkasala kami kay Yahweh doon sa Mizpah at nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayan ng Israel. Verse 7, nabalitaan ng mga Filisteo ang pagkakatipon ng mga Israelita kaya tumanda sila upang digmain ang Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Filisteo. Verse 8, sinabi nila kay Samuel, huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Filisteo. Verse 9, nagpatay si Samuel ng isang pasusunging tupa at sinunog niya ito ng buo bilang handog kay Yahweh. Nanalangin siya na tulungan ang Israel at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. Verse 10, samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Filisteo, ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malalakas na kulog at nagapi sila ng mga Israelita. Verse 11, mula sa Mizpah, hinabol ng mga Israelita ang mga Filisteo hanggang sa Bethkar at pinapatay nila ang bawat mahuhuling at pinapatay nila ang bawat mahuling kalaban. Ito lang talagang ayoko sa lahat. Puro sila patayan, puro sila pananakop. Walang katapusang patayan guys. Verse 12, pagkatapos naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mizpah at ng Sin bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer na ang ibig sabihin tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Verse 13, natalo nila ang mga Filisteo at hindi na nangahas pang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Verse 14, nabawi ng Israel ang mga lungsod at lahat nilang lupain na nasakop ng mga Filisteo mula sa Ekron hanggang sa Gat. Nakipagkasundo rin sa mga Israelita ang mga Amoreo. Verse 15, hanggang buhay na nanungkulan si Samuel bilang hukom sa Israel. Ulitin ko yung verse 15. 1 Samuel chapter 7 verse 15, habang buhay na nanungkulan si Samuel bilang hukom sa Israel. Verse 16, taon-taon nagpapalipat-lipat siya sa Bethel, Gilgal at Mizpah upang lutasin ang mga usapin ng mga Israelita. Verse 17, pagkatapos umuwi siya sa Rama at doon ipinagpapatuloy ang kanyang pamamahala bilang hukom at tuwing nagtayo siya ng altar para kay Yahweh. 1 Samuel chapter 8, humingi ng hari ang Israel. 1 Samuel chapter 8 verse 1, nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Verse 2, ang panganay niya ay si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila nagsilbing hukom sa Beersheba. Verse 3, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama, naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Verse 4, dahil dito ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama. At verse 5, kanilang sinabi, matanda na po kayo, ang mga anak naman ninyo hindi sumusunod sa inyong mga yapak.
Kaya't ipili ninyo kami na isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Verse 6, nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao kahit nanalangin siya kay Yahweh. Verse 7, sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinakwil nila bilang hari nila. Verse 8, ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Egypto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Verse 9, sundin mo sila ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung anong gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. Verse 10, lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Verse 11, ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo ng mga magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawin kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karawahing pandigma, ang iba na may sahukbong kabayuhan, at ang iba na may maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Verse 12, ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at sa limampu, ang iba'y pagtatrabahuin niya sa kanyang bukirin at sa paggawaan ng mga sandata at sakyan, pandigma. Verse 13, ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Verse 14, kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong bukirin o bastang taniman ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Verse 15, kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at tubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Verse 16, kukunin din niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Verse 17, kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo gagawin niyang alipin. Verse 18, pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. 1 Samuel chapter 8 verse 19, hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel, sa halip sinabi nila, basta gusto namin magkaroon ng hari. Verse 20, upang kami maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari ang siyang mamamahala at mangunguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. Verse 21, nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Verse 22, sinabi naman sa kanya, 1 Samuel chapter 8 verse 22, last verse na to guys. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos nito'y pinauwi na ni Samuel ang mga Israelita sa kanilang bayan. Bukas na itong guys. Ay hindi. Kaya itong basahin. Nagtatlo tayo. Okay, 1 Samuel chapter 9. Nagkita sina Saul at Samuel. 1 Samuel chapter 9 verse 1, sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki, si Kish na anak ni Abiel at apo ni Zeror, mula sa sambahayan ni Bikorot at sa angka ni Alpa. Verse 2, si Kish ang ama ni Saul na siya namang pinakamakisig at pinakamatangkad na lalaki sa buong Israel. Verse 3, minsan nawala ang mga asno ni Kish, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Verse 4, naghanap sila ng buong kaburulan ng Ephraim at sa lupain ng salisa, ngunit wala silang nakita ni isa man. Nagtuloy sila sa Alim, ngunit wala rin doon. Nagtuloy sila sa Benjamin at wala rin silang natagpuan doon. Verse 5, nakarating sila sa Zoph, ngunit wala pa rin silang nakita, kaya't nagyaya ng umuwi si Saul. Sinabi niya sa kanyang kasamang lingkod, umuwi na tayo at baka tayo naman ang inaalala ng aking ama. Okay. Umuwi na tayo. Ulitin ko yung guys. Ulitin ko yung verse 3 ha. Ulit tayo. 1 Samuel chapter 9 verse 3. Minsan nawala ang mga asno ni Kish. Kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Verse 4, naghanap sila sa buong kaburulan ng Ephraim at sa lupain ng salisa, ngunit wala silang nakita ni isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin doon. Nagtuloy sila sa Benjamin at wala rin silang natagpuan doon. Verse 5, nakarating sila sa Zoph,
Ngunit wala pa rin silang nakita, kaya't nagyaya ng umuwi si Saul. Sinabi niya sa kanyang kasamang lingkod, umuwi na tayo at baka tayo naman ang inalala ng aking ama. Verse 6, sumagot ng kanyang kasama, sandali lang, sa lungsod na ito ay may isang lingkod ng Diyos, iginagalang siya ng mga tao sapagkat nagkakatotoo ang anumang sabihin niya. Pumunta tayo sa kanya, baka sakaling maituro niya sa atin ang ating hinahanap. 1 Samuel chapter 9 verse 7, sinabi ni Saul, anong maibibigay sa atin? Anong maibibigay natin kung pupunta tayo sa kanya? Ubos na ang baon nating pagkain. Verse 8, sumagot ang katulong, mayroon pa akong 3 gramong pilak, ibibigay ko na ito sa kanya para ituro sa atin ang ating hinahanap. Verse 9, noong panahon iyon, ugali ng mga Israelita na lumapit sa isang manghuhula kung may isasangkuni sa Diyos. Manghuhula ang dati nilang tawag sa propeta. Verse 10, sinabi ni Saul, sige tayo na, pumunta tayo sa sinasabi mong lingkod ng Diyos. At nagpunta nga sila sa lungsod na kinaroroonan ng nabanggit na lingkod ng Diyos. Verse 11, sa daan nakasalubong sila ng mga dalagang sasalok ng tubig, narito kaya ang mga hula, tanong ni Saul sa mga dalaga. Verse 12, sumagot ang mga dalaga, opo, kararaan lang niya papunta sa altar sa burol sapagkat maghahandog doon ang mga tao. Lumakad na kayo at pagpasok ninyo ng lungsod, verse 13, ay makikita ninyo siya, magmadali kayo upang maubutan ninyo siya bago makaakyat sa altar para kumain. Hindi kakain ang mga taong naroon hanggat hindi siya dumarating sapagkat kailangan mo ng basbasan ang mga handog pagkabasbas sa kakain ang mga panauhin. 1 Samuel chapter 9 verse 14, at nagtuloy nga sila sa lungsod, papasok na sila nang makita nila si Samuel na papunta naman sa altar na paghahandugan. Verse 15, isang araw bago dumating doon si Saul, nagpakita kay Samuel si Yahweh at sinabi, verse 16, bukas ng ganitong oras may darating sa iyong isang lalaking taga Benjamin. Pahiran mo siya ng langis bilang pinuno ng aking bayang Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan at narinig ko ang kanilang karaingan. Verse 17, nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, iyan ang lalaki sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Verse 18, lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, saan po ba nakatira ang manghuhula? Verse 19, sumagot si Samuel, ako ang manghuhula, sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Bukas ka na ng umaga umuwi pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Verse 20, huwag mo nang alalahanin ang mga asnong hinahanap mo sapagkat nakita na ang mga iyon. Sino ba ang pinakamimithi ng Israel kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama? Verse 21, sumagot si Saul, ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi sa Israel, at ang aming angkan ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin iyan? Verse 22, si Saul at ang kanyang katulong ay isinama ni Samuel sa handaan at pinaupo sa upuang pandangal. May 30 ang naroroong panauhin. Verse 23, sinabi ni Samuel sa tagapagluto, ihain mo rito ang bahaging ipinatabi ko sa iyo. Verse 24, inilabas ng tagapagluto ang pigit at hita ng handog at inihain kay Saul. Sinabi ni Samuel, narito ang bahaging ibinukod para sa iyo, kainin mo sapagkat iyan ay inilaan sa iyo sa pagkakataong ito. Ng araw na iyon, kumain nga si Saul kasalos ni Samuel. Verse 25, pagbalik niya sa lungsod, may nakahanda ng higaan sa ibabaw ng bahay para kay Saul. Doon siya natulog ng gabing iyon. Binuhusan ng langis si Saul. 1 Samuel chapter 9 verse 26, kinabukasan ng madaling araw, nilapitan niya si Samuel at ginising, bangon na at nang makalakad na kayo. Bumangon nga si Saul at silang dalawa ni Samuel ay lumabas sa lansangan. Verse 27, nang palabas na sila ng lungsod, sinabi ni Samuel, paunahin mo na ang katulong mo at mag-usap tayo sandali, sabihin ko sa iyo ang ipinapasabi ng Diyos. So, bukas na itong 1 Samuel chapter 10, guys. Bye everyone. God bless.